slow down. Kung gusto mong maging safe sa kalsada at mag-drive ka ng medyo matagalan na walang accident, tatandaan mo lagi kang alerto sa unahan, no? Yung mga galaw ng mga ganyan ng truck, kailangan ramdam mo yung galaw nila, tapos yung focus mo sa kalsada. So, dapat di ka nawawala dun sa posisyon mo, no? Hindi masyado lamang dito. Tapos isa pa, lagi mo monitor yung speed mo, lalo pag mga ganyan medyo maraming sakyan, city driving, maraming mga natawid, no? So malayo pa lang dapat lagi ka ng nakakontrolado mo na agad yung sakyan mo, no? Yung pag nambreno ka hindi hataw yung preno, kumbaga smooth na lang, no? Kaya nga bago kang preno, para makuha mo agad yung tamang preno na smooth lang, malayo pa tanggalin mo na agad ang gas mo. Then malayo pa, dapat nagbabawas ka ng speed, inaapakan mo na unti-unti yung brake mo, no? Laging ganon, no? Tapos yung mga galaw ng mga sakyan, pag alam mo na alanganin ka, papasok pa lang sa area mo, pwede mong businahan or ilawan yung passing light, no? Laging ganon, alerto ka doon sa mga galaw nila. Pag yung hindi mo nabasa yung galaw nila, okay, pwede kasi hindi mo basa yung galaw nila. Una yan, siyempre pag na-distract ka, halimbawa, nag-aayos ka dito, kung anong ginagawa mo, nag-aayos ka ng sounds, kaya may kinukuha ka dito, kung ano, no? Nawala yung mata mo dito sa unahan. 2 segundo mo walang mata mo dito, delikado eh. Diba? 1 segundo lang pwede mo wala ang mata mo dito sa harapan. Okay? Kaya pag tumingin sa side mirror, 1 segundo lang din. Okay? Lagi mong rin yan. Yan. Yan muna. Huwag ka munang basta liliko nang alam mong hindi mo pa na-check to, no? Punta tayo doon sa kabila tayo doon. Basta ikot ka dyan, papunta tayo doon. Sa rotonda naman, so slow down ka lang lagi. Slow down lang, relax lang, no? Tingnan mo yung mga kasabayan mo, yan sa akin gagaling dito sa kanan, diretso tayo doon, wala naman dito, okay lang. Kaya nagbabike na yan, di ba? So alerto ka doon sa galaw nila, no? Ito, tinawag itong pula na to. Yan. Yung jeep na yan, so baka pumasok bigla, kaya nung nakamotor na yan, nakita mo? Di ba? Natingin siya kagad sa'yo, diba? So ito, ramdam mo rin to, na gumagalo sila na papunta dito, so hindi naman pakiramdam mo parang papunta sa'yo, so diretso tayo na, diretso na. Pag alam pakiramdam mo ay papunta na sa area mo, dyan sa dadaanan mo, so kailangan ay ano mo na kagad, ready ka na kagad, no? Apa ka na kagad, no? Para mapigilan mo yung bilis na sakyan. Kasi mahirap kahit mga slow down ka, okay? Kahit mga professional kasi, pag sobrang bilis na sakyan at bigla may tumawid, isalpok talaga eh, no? So walang perfectong driver, okay? Maraming marunong, maraming magaling, pero walang perfecto. Pero kasi kung perfect mo na pagmaneho, di wala nang aksidente sana, no? Yan. Kaya kailangan maging defensive, okay? Kaya tayo nagiging defensive kasi nga ayaw natin makasakit sa kapwa, ayaw natin masaktan yung kung madisgrasya, di ba? Yung laging isipin mo. Kaya dapat alam mo yung mga rules and regulation, yung speed limit lalo. Pag alam mong city driving, so minimum ng bilis dapat mga 40, ganyan na. So dito, kagaya dito, so wag ka muna lalagpas ng 60 dito. So maximum ka lang gagawin mga 50, kasi dito hindi to expressway. Pag expressway naman tayo, minimum ka doon ng mga 40 pataas dapat. Pag ganito mga sitwasyon na ganito, yung medyo mabilis ang mga sakyan, okay, na hindi siya sobrang bibilis ng sakyan, pero medyo mabilis mga 50 ang takbuhan, mas delikado dito sa area na to. Alam bakit? Kasi itong area na to, maraming mga intersection. Minsan may mga driver na biglang nalusot na lang, wala silang pakalam kung
Yung parang nasanay sila na bigla na lang silang papasok, wala silang pakalam. Ang laging ano nila ay pagbibigyan mo sila, laging ganon, lagi nasa isip nila yun. Yun ang babantayan mo, yung mga taong ganon, yung mga driver na ganon, babantayan mo sila. Kaya kagaya nito, malayo pa, so maganda yun, nakapreno ka na kagad na konti, no? Kaya intersection na yan, yan, no? Bigla siya pumasok pero alanganin siya doon sa bukid, may truck pa, may mga driver na gano'n, no? Kasi nakasanayan. Pag nasanay ka ng gano'n, mahirap baliin na yun hanggat di ka nadidisgrasya. Pag nasanay ka ng gano'n, kaya wag mo sanayin yung sarili mo na parang inilalagay mo sa bihit ng kamatayan. Lagi safe. Kaya ganito, gusto mo mag-overtake dito, tingnan mo na, pag clear mo, hindi, diba? Yan, no? Yan. Tapos ito, wag mo masyadong dikitan to. Ayan, namumula yung putan ng sakyan yan. Huwag masyadong madikit. Ang distansya mo dapat dyan, no? Distansya ka pa. O slow down ka, may pedestrian, stop ka muna. Yan, mga ganyan, no? Yan. Okay. Okay, go. So tingnan mo to, baka pumasok sa area mo. Pero hindi na mapapasok yan. Pag magaling na driver, di papasok dito, basta. Pero may mga driver na kuha ka agad dito kasi di niya pa kayang i-handle yung sakyan. Slow down ka. Halos nakakain siya ng lane mo. Yan. Good. Ano lang. Basta ang sagrado rin dyan, una, syempre yung mechanical, kailangan kondisyon, tapos ikaw kondisyon din, no? Yan ang ano yan, sigurado sa pagdadrive. Kailangan ay alerto ka lagi sa sitwasyon. Marunong kang magbasa ng sitwasyon. Marunong kang bumasa ng galaw ng mga kotse, sasakyan, tao. Ngayon kagaya nito, binabasa mo mga galaw nilang mga mali. Pag mali na ginagawa nila, alerto ka na doon, no? Yan. Ito, kagaya nitong motor na to. So, palagay mo, mali yan, syempre yung ginawa niya dyan. So, basta na lang siyang hindi siya nakaposisyon ng tama. So, kaya yun, bantayan mo yun, no? So, para sa observation ko, okay? Basado ko sa akin, nasa observation ko, no? Isa lang na comment ko sa'yo, medyo minsan may bilis. Talagang, siyempre, di maiwasan nyo sa mga kagaya mo ng mga bago. Wala pang mga 5 taon nagdadrive. Basta 1 taon nag-iedad, umans pa lang, gusto lagi yan ay mabilis. Gusto lagi ay yung talagang hataw yung makina, ini-explore mo pa lahat. Magiging matured ka yan pag mga 5 years na sa driving. Yan yung magmamature ka na. Yung mga tipong hindi ka, sawa ka na mag-drive, matured na yun, no? So, kasi tandaan mo lagi, yung pagiging defensive.